Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto kitang batiin ng magandang araw at sa mga valued listener ng Papa Dudut YouTube channel. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Christine. Na-encourage ako na sumulat sa inyo dahil na rin po sa mga napapakinggan kong mga istorya ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories. Samantala kasama ko sa aking kwento ang aking kaibigang si Randy. Siya ang aking childhood friend. Noong nasa elementary pa lamang ako ay nakilala ko si Randy. Anak siya ng kaibigan ng aking ina na taga-probinsya at nagbabakasyon sa Maynila tuwing summer. Sa una naming encounter ay medyo may pagkamahiyain siya. Kagaya ko. Ako yung tipong kapag hindi mo kinausap ay hindi rin nagsasalita. Pero aaminin ko na love at first sight ako nang makita ko siya. May itsura naman kasi siya at halos lahat ng mga kaibigan ko na babae ay may crush sa kanya. Mabait kasi siya at magiliw magsalita at higit sa lahat ay laging mabango. Papa Dudut, lumipas sa mga araw ay nagkapalagayan na rin kami ng loob. Sumali na siya sa tambayan namin ng aking mga kaibigan tuwing gabi. At minsan nga na kami lang dalawa ang nasa tambayan ay nakapag-usap kami ng seryoso. Sinabi niya sa akin na matagal na pala niya akong gusto. Naiilang lamang siya sa iba naming kaibigan at kinakabahan sa aking magiging reaksyon dahil first time daw niyang manligaw ng babae. Ako naman dala na rin ang kabataan ay umamin na rin na may pagtingin din sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na ligawan niya rin ako ng formal sa aming bahay. At ginawa naman niya at ang nakakatuwa pa dito ay kasama pa ang kanyang mama noong unang beses na dumalaw siya sa amin. Papa Dudut, naging katatawanan tuloy ang nangyari dahil inaasar kami ng mga kapatid ko at kapatid niya pati na rin ng iba pa naming mga kaibigan. Pero kahit na ganon ay nagpatuloy pa rin sa panliligaw sa akin si Randy. Hanggang sa isang araw. O Randy, nagulat naman ako sa iyo. Oo, narito si Ate Christine. Halika, pasok ka. Narinig kong wika ng kapatid kong si Alexi. Halatang inaasar pa nito ang manliligaw ko. Nagpasalamat naman si Randy at pinaupo siya ng kapatid ko sa sofa. In fairness, hindi mo na kasama ang airmats mo Natatawa nitong wika. Teka, tatawagin ko lang si ate ha. Ate Christine! Ate Christine, si Randy narito. Manliligaw na naman pero magugulat ka ha. Hindi na niya kasama ang airmats niya. Pangaasar pa niya rito. Napahagikik ako nang marinig ko yon mula sa aking kwarto. Hindi naman ako makapunta agad sa sala para entertain si Randy kasi nagpapaganda pa ako ng mga sandaling yon. Ayoko naman kasing humarap na mukha pang bruha sa manliligaw ko. Pagkatapos ay naghari ang tawanan sa sala sa pagitan ni Randy at Alexi. At nang masatisfied na ako sa aking itsura ay mabilis akong buwaba para entertain ang aking bisita. Oy Alexi, inaasar mo na naman yang si Randy. Wala ka na namang magawa no? Natatawa kong saway sa aking kapatid. Ano ba ate? Natatawa pa rin kasi ako. Hindi ako makaget over nung isang linggo nang pumunta siyang kasama ang kanyang airmats na 24/7 na to the rescue sa anak. Sabi nito pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Sige, iwan ko na kayo ng manliligaw mong mamas boy ha. Pangasar pa niya sa amin. Ala, sige layas. Doon ka na sa kwarto mo. Huwag mo kaming istorbohin ni Randy rito. Natatawa ko habang tinataboy paakyat ang kapatid ko. Pagpasensya mo na si Alexi ha Randy.
baling ko sa aking manliligaw. Huwag ka na mag-alala, sanay na ako dyan kay Alexi, natatawa niyang wika sa akin. Kasi ba naman manliligaw ka lang sa akin kasama mo pa ang airmads mo. Naloka talaga ako sa iyo nung isang linggo. Parang siya yung nanliligaw noon, hindi ikaw Dagdag ko naman. Siyempre kinakabahan ako noon, Christine. At saka alam mo namang first time ko manligaw sa babae. Kaya nagpatulong ako sa airmats ko. Nahihiyang pag-amin ni Randy sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi nga. First time mo manligaw sa babae? Tumango siya bilang tugon. Oo. Hindi ko ba nasabi sa iyo? Sa edad kong ito wala pa ako nagiging girlfriend kasi nga mahiyain ako. Samantala'y nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si Alexi. Yun pala nakadungaw siya sa hagdan. Talaga, Randy? Wala ka pang nagiging girlfriend so it means virgin ka pa? Kaloka ha, pangaasar pa nito. Aba, nakikinig ka pa sa usapan namin, chismosa ka talaga, Alexi. Hala, pasok ka na sa kwarto mo. Sige, isusumbong talaga kita kay tatay pag uwi niya, saway ko sa aking kapatid. Pero nagpatuloy pa sa pangaasar ang kapatid ko. Virgin at 25? 1 in a million lang ang mga lalaking katulad niya, no? Naku ating, naka-jackpot ka kay Randy. Hala, pasok sa kwarto, bruhang to. Saway ko ulit sa makulit na si Alexi. Natawa lamang si Randy sa aming dalawa ng kapatid ko. Hayaan mo na yung kapatid mo, Christine. Actually, natutuwa ako sa kanya. Naku, pagpasensyahan mo na lang yung kapatid ko. Anyway, mabalik tayo. Ayos lang naman sa akin na manligaw ka sa akin na kasama ang airmads mo. Gusto ko nga yun At least, nagkakilala na kami. At saka mukhang naka-vibes naman namin ang isa't isa. Wika ko. Oo nga Gustong gusto ka nga ng airmads ko. Nga pala, sinabi mo sa akin noon na ligawan kita ng formal sa bahay mo. Ang alam kong formal na ligawan kasama pati ang mga parents natin. Paliwanag pa niya. Pamamanhi ka na yun, Randy. Yung tipong nagpaplano ng magpakasal. Sa kaso naman natin, nanliligaw ka pa lang kaya hindi pa kailangan ng eksena ng mga magulang natin. Pag-correct ako naman sa kanya. Naku Christine, muntik ko nang makalimutan. Ito palang present ko sa iyo. Pagkatapos inabot niya sa akin ang isang bouquet ng bulaklak at 2 boxes ng chocolates. Salamat ha, Randy. Balik ko naman sa kanya. Christine, gusto ko lang na malaman mo na sincero ako sa panliligaw sa iyo. Seryoso ko sa iyo kasi ikaw lang ang nagpaandar nitong puso ko. Matagal ko nang nararamdaman ang espesyal ka sa akin. Simula pa lang nung una kitang makilala. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito sa iyo. Sana, Christine, hayaan mong patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sabi niya sa akin na bagamat cheesy ay sincere naman siya kaya kinilig na rin po ako. Naniniwala naman ako sa iyo, Randy. Nararamdaman ko naman na seryoso ka sa akin at nagpapasalamat ako doon, ang sabi ko. So ano na? Sasagutin mo na ba ako? Nahihiya niyang tanong sa akin. Oo, sinasagot na kita. Tayo na, tugon ko sa kanya. Siyempre natuwa ng husto si Randy sa naging sagot ko sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala na meron na siyang girlfriend. Talaga? Naku Christine, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Pakis nga, sabi pa niya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya sa gusto niya at nakaisang halik ako sa kanya sa pisngi. Anyway Randy, sasabihin ko na sa iyo ng maaga. Ayos lang ba sa iyo ang long distance relationship kasi malapit ng pasukan? Doon ako sa Maynila mag-aaral ng college. Medyo wala tayong physical contact. Ayos lang ba sa iyo yun? Seryosong tanong ko sa kanya. Walang problema sa akin Christine. Marunong ako maghintay at saka hindi naman ako mainipin. Paggarantiya naman niya sa akin. Papa Dudut, nagkaroon kami ng long distance relationship ni Randy dahil dito ako sa Maynila nag-aral samantalang siya naman ay sa probinsya nila. Wala po akong cellphone noon kaya sa mga love letters kami nag-uusap. Sa tuwing umuwi ang mama niya dito sa Maynila ay may sulat siya napadala at ganoon din ako pag uwi ng mama niya sa probinsya ay nagpapadala din ako ng sulat dito. Papadudot tuwing sasapit naman ng summer ay pumupunta siya ng Maynila para magkita kami. Doon ay madalas niya akong bigyan ng mga regalo at madalas din kaming mamasyal sa labas. Almost perfect na nga ang relasyon namin kaya marami
ang naiinggit sa amin. Pero Papa Dudut, hindi maiwasan talaga sa isang relasyon ang mga pagsubok. Marami kasi akong naririnig sa kanya na may ibang babae na nanalink kay Randy. Pero hindi ako nagpatalo sa sinasabi ng ibang tao at sa mga kapatid ko kasi naniniwala ako na mahal ako ni Randy at hindi niya ako lolokohin. Tiniis ko yon. Lalo na kapag sumasapit ang Valentine's at wala na akong natatanggap na mga flowers or chocolates. Iniisip ko na lang na baka busy lang siya sa studies niya. May kaunting kirot pero kinakaya ko naman. Pero hindi rin nagtagal ang aming relasyon dahil isang gabi. Randy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang nalalamig ka na sa akin? May problema ka ba? Sabihin mo na sa akin. Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala, Christine. Tipid na sagot niya sa akin. Anong wala? Randy, hindi ito normal. May something wrong sa'yo. Ano ba yun? Kasi napapansin ko na sa'yo na parang wala ka ng time para sa akin. Hindi mo na sinasagot yung mga love letters na pinapadala ko sa'yo sa tulong ng mama mo. Hindi mo na rin sinasagot yung mga tawag ko sa'yo. Tapos nung Valentine's Day, hindi mo man lang ako binigyan ng flowers and chocolates. Ano, busy ka lang ba sa studies mo? Kaya mo ako nakakalimutan o talagang ayaw mo na sa akin? Masinsinang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Parang nag-aalinlangan pa siyang sabihin sa akin ang totoo, Papa Dudut. Ano ba yun ha? Insist ko sa kanya. I'm sorry pero gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Bigla na lang niyang sinabi sa akin. Nanlumo at halos mawarak ang aking kalooban nang marinig ko yon mula sa kanya. Ano? Randy naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Kung kailan kita minahal ng todo, saka mo sasabihin sa akin na gusto mo nang makipaghiwalay. Maawa ka naman sa akin, Randy. Ayaw ko rin sanang gawin ito pero ayaw kong isakripisyo ang panghabang buhay na kaligayahan natin. Minahal naman kita kaso may isang babae akong na-meet na mas mahal ko kaysa sayo. Pagpapatuloy pa niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan niya. Randy, bakit mo ba ako ginaganito? Tanong ko sa kanya. Ayaw kong saktan ka hanggat maaari. Pero intindihin mo naman sana ako. Pakiusap niya sa akin. Pero ako, bakit hindi mo rin ako intindihin? At saka sino yung bago mong girlfriend? May hinanakit na tanong niya sa akin. Schoolmate ko siya. Laika ang pangalan. Nahihiyang sagot niya sa akin. Sumagi tuloy sa isipan ko yung mga araw na may nasasagap akong chismis tungkol sa boyfriend ko. Tama pala yung mga naririnig kong chismis kung ganon. Na may kinakalokohan ka ng ibang babae. Hindi pa ako noon naniniwala kasi buong kumpiyansa ko noon na mahal mo talaga ako. Yun pala nagkamali ako. Randy, ang sama mo. Alam mo bang parang sasabog itong dibdib ko dahil sa ginawa mo? Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kitang saktan. Pero hindi ko magawa kasi nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Halos mag-hysterical na talaga ako dahil sa sobrang panlulumo. Pwede ba naman tayong maging magkaibigan, Christine? Ipagpapatuloy natin yun. Suhestyon niya sa akin. Na hindi ko nagustuhan. Sa palagay mo, Randy, ganun lang kadali yun. Hindi no. Gusto kita bilang boyfriend, hindi bilang kaibigan. Ang sabi ko sa kanya. Wala na ba talagang pag-asa itong relasyon natin? Hindi ko alam, ang sabi pa ni Randy. Hindi ko masasabi kung wala nang pag-asa magkabalikan tayo. Christine, kung sakaling magalit ka man sa akin, wala na akong magagawa doon. Nauunawaan naman kita. Ipagdarasal ko na lang sa Diyos na sana'y maging okay ka. Sa puntong yon ay na-realize kong hindi na mababago pa ang desisyon ng boyfriend ko. Kaya isang desisyon din ang aking ginawa. Huwag kang mag-alala, Randy. Hindi ako galit sa iyo. Binubulong kasi ng puso ko na patawarin ka. Mahal kita, Randy, pero hindi kita pipigilan sa paghahanap mo ng sarili mong kaligayahan. Masakit man sa akin pero kailangan kitang i-give up kasi ayaw ko namang ipilit ang sarili ko sa iyo. Kung saan ka maligaya, Randy, doon ako. Susuportahan kita. Pinapalaya na kita. Ang sabi ko pa sa kanya. Alam mo, Papa Dudut, noong gabing yon kahit na labis ang pagmamahal ko sa kanya ay pinalaya ko siya. Hindi ako nagpakita ng pagkalungkot at lalong hindi ako umiyak sa harapan niya habang kami ay magkausap.
Sinabi ko na lang sa kanya na okay lang kahit masakit, wala naman akong magagawa at ayaw kong ipilit ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Pero umuwi ako noon ng mag-isa. Masakit ang dibdib na parang sasabog. Gusto kong sumigaw pero wala akong magawa at simula noon ay hindi na kami nag-usap kahit minsan at kung magkita man kami sa mga okasyon ay parang normal lang. Pero deep inside in my heart ay may kirot kasi mahal ko pa rin siya. Lalo na kapag nakikita ko na maligaya siyang kapiling ang girlfriend niya. Ngunit isang araw ay laking gulat ko nang minsang mag-cruise ulit ang landas namin ni Randy. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. Kasi palagi akong nauunahan ng takot. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ulit ako o hindi na. Kasi Christine, na-realize ko sa sarili ko na mas mahal pala kita kaysa kay Laika. Revelasyon niya sa akin. At paano naman ang girlfriend mo? Hihiwalayan mo na ba siya? Curious kong tanong sa kanya. Hindi pa. Kami pa rin ni Laika ngayon. Nahihiya niyang sagot. Hindi ko naman maitago ang inis sa sinabing niyo ng ex-boyfriend ko. Ganun pala eh. Bakit sasabihin mo sa akin na mas mahal mo ako kaysa sa babaeng yun? Hindi ko mahiwalayan si Laika. May sakit kasi sa puso. Bukod dun nag-iisa lang siya sa pamilya niya. Alam mo ba? Tinangka ko ng hiwalayan noon si Laika kaso pinagbantaan ako ng uncle niya na papatayin niya ako kung sakaling hiwalayan ko ang pamangkin niya. Si Laika naman nagbanta sa akin na magpapakamatay siya kapag hiniwalayan ko siya. Kwento niya sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako sigurado kung papaniwalaan ko ba siya o hindi. Pinasok mo yan, Randy. Panindigan mo. Wika ko. Hindi, Christine. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko sa iyo noon. Christine, sana'y mapatawad mo na ako. Ang sabi ni Randy na umiiyak na ng mga sandaling yon. Huminga naman ako ng malalim at muling bumaling kay Randy. Hindi na ako galit sa iyo, Randy. Matagal na kitang pinatawad. Mahinang wika ko dahil aaminin ko na kahit ganon ang sinapit ng aming relasyon ay mahal ko pa rin ang lalaking yon. Pwede naman tayong magsimula ulit, Christine. Handa kitang mahalin. Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin dahil tutol na ako sa gusto niyang mangyari. I'm sorry, Randy, pero ayaw kong pumasok sa gulo. Ayaw kong agawin kita kay Laika at saka alam mo namang hindi na pwedeng maging tayo kasi nga naka-reserve ka na sa ibang babae. Katwiran ko. Pero Christine, please naman. Alam ko at nararamdaman mo na mahal mo rin ako. Halos magmakaawang wika niya sa akin. Ayaw kong gumulo pa ang sitwasyon. Ayaw kong may mangyaring masama kay Laika nang dahil sa ating dalawa. Hindi kaya ng konsensya ko, Randy. Paliwanag ko sa kanya. At paano naman ang nararamdaman natin sa isa't isa? Isasakripisyo na lang ba natin ito para sa kanila? Tanong niya sa akin. Oo, kasi yun ang tama. I'm sorry, Randy, pero buo na ang desisyon ko. Hanggang friends na lang muna tayo. Yon ang naging final decision ko ng sandaling yon. Papa Dudut, sobra akong nagulat sa mga binalita sa akin ni Randy. Pero dahil ayaw kong masaktan ay minabuti kong makipagkaibigan na lang kay Randy. Although mahal ko pa rin siya. Hindi ko siya magawang sagutin muli kasi nasa dibdib ko pa ang takot na baka iwanan niya ulit ako sa ere tulad ng ginawa niya sa akin noon. Ayaw ko nang masaktan pa, Papa Dudut. Samantala alam kong nasaktan din si Randy sa sinabi kong hanggang magkaibigan na lang muna kami. Pero at the same time alam kong naunawaan niya ako. Alam ko na ito ang best option para magsimula ulit kaming dalawa at inayaan na lang ang tadhana na gumawa ng paraan para muli kaming magmahalan. Papa Dudut, kinimkim ko ang lahat ng mga nararamdaman ko kay Randy. Bukod kasi sa ayaw kong masaktan ay may iba na rin kasi akong mga priorities sa buhay. Gusto ko kasing matupad ang pangarap ko. Kaya mas minabuti ko na lang muna na maging magkaibigan kami ni Randy. Hanggang isang gabi ay muli kaming nagkita ng aking kaibigan. Kumusta na kayo ni Laika? Seryosong tanong ko sa kanya. Nag-usap kami kahapon ni Laika at sinabi ko ulit sa kanya na gusto ko makipaghiwalay sa kanya. Nag-away kami at nagbanta na naman siya na kapag hiniwalayan ko siya ay magpapakamatay siya. Napahinga lamang ako ng malalim sa aking mga narinig. Ay, ganun ba? Ikaw, kumusta ka na? Wala bang nanliligaw sa iyo doon sa opisinang pinagtatrabahuhan mo? Agad naman akong sumagot sa tanong niya.
Heto, ayos naman ako. Marami nga lang akong paperworks na tinatapos. Tungkol naman sa loob ng opisina oo. May mga nanliligaw nga sa akin pero wala yun sa akin ha. Concentrated muna ako sa career ko. Christine, mahal mo pa ba ako? Bigla na lamang niyang tanong sa akin. Oo, mahal kita. Kaso bilang kaibigan lang, sagot ko. Aaminin kong mahal ko si Randy ng higit pa sa isang kaibigan pero kailangan kong magtimpi at pigilan ang sarili ko dahil ayokong makasira ng relasyon. Nagsinungaling ka. Nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin ako. Nanunubok niyang kontra sa sinabi ko. Inaamin ko naman Randy na mahal pa rin kita. Kaya nga ako nasasaktan sa tuwing nakikita kitang kasama yung girlfriend mo. Pero ano magagawa ko? Hanggang dito lang talaga tayo pag-amin ko. Christine, magtana na tayo. Magpakalayo-layo tayo. Magsama tayo, total naman nagmamahalan tayong pareho. Bigla niyang suhestyon sa akin. I'm sorry pero hindi ko gagawin yan. Ayaw kong magpakamatay ang girlfriend mo nang dahil lang sa akin. At saka bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Bakit ngayon mo lang ako pinaglalaban? Sana Randy noon mo pa ginawa yan. Ngayon lang ko nagkaroon ng pagkakataong ipaglaban ka Christine. Sana naman ay hayaan mo ako. Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil alam kong wala rin namang patutunguhan ang pagmamahala namin. Hindi ako makakasama sa iyo. Bakit? Una, ayaw ko pang mag-asawa. Hindi pa ako handa sa responsibilidad. At saka marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto kong magkaroon ng mataas na posisyon sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Gusto kong iahon sa hirap ang pamilya ko. Marami akong gustong patunayan sa sarili ko at hindi ko magagawa yon kung sasama ako sa iyo. Paliwanag ko. So sinasabi mo sa akin na hadlang ako sa buhay mo, ganun ba? Tila nasasaktan na sabi pa sa akin ni Randy. Hindi naman sa ganun, pero sana'y intindihin mo naman ako. Sana noon pa natin ginawa ito. Noon kasi ikaw lang ang priority ko sa buhay. Pero simula nung iniwan mo ako, dumami ang priorities ko Patawarin mo ako Randy. May tamang panahon para dyan. Katwiran ko sa kanya at sa huli ay nag-sink in na naiintindihan naman niya ang mga sinabi ko. Papadudot lumipas sa mga araw at nalaman ko na dito na rin pala sa Maynila nagwo-work si Randy. Minsan pa nga ay nagkakasabay kami pero ako ay pilit akong umiiwas. Siguro'y dahil ayoko nang maramdaman ang sakit. Pero kahit na anong iwas ko sa kanya sa tuwing kailangan ko ng tulong, siya ang unang taong nandyan para sa akin. Minsan kapag nahihirapan akong sumakay pa uwi ay biglang madadaanan niya ako at aalukin na sumabay na sa kanya. Sa tuwing may gimmick ang barkada at tipsy na ako, siya pa rin ang naghahatid sa akin. Feeling nga ng ibang tao ay kami na ulit pero sinasabi naman niya na best friends lang kami. Iniisip ko na lang na siguro'y bumabawi lamang siya sa panahong hindi niya nagawa noon sa akin ang mga bagay na yon. Papadudot pilit ko mang ibalik ang nakaraan. Alam ko na hindi na po pwede, nakareserve na ang taong mahal ko sa ibang babae. Ngunit isang gabi, isang balita ang natanggap ko na siyang nagpagimbal ng todo sa akin. Tumawag sa akin ang nanay ni Randy para ibalita sa akin ang isang nakakagimbal na balita na siyang nagpanginig ng buong katawan ko. Christine, si Randy. Narinig kong umiiyak na boses ng mama ng kaibigan ko. Agad naman ako nag-worry at tumaas ang balahibo ko sa katawan. Tita Ana, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari kay Randy? Tanong ko. Si Randy nahulog siya sa building kanina habang nagsasabit ng signal device. Dead on arrival siya sa ospital. Garalgal na wika ng mama ni Randy. Papadudot, nanginig ako ng mga sandaling yon at matagal na hindi nakapagsalita. Tapos ay nagpa siya akong puntahan ang burol ng aking ex-boyfriend at kaibigan. Nung makita ng dalawang mata ko ang malamig na bangkay ni Randy, ay doon na tumulo ang luha ko at nanlumo ako sa mga nakita ko. Papadudot, sobra akong nasaktan. Kasi ang taong matagal ko nang minahal ay wala na. Kung kailan naging close kami ulit, sa isa't isa ay nawala pa siya. At ang kinakasama pa ng loob ko ay hindi ko nasabi sa kanya na minamahal ko pa rin siya. At nang dumating ang araw ng libing ni Randy ay halos mawala na ako ng lakas. Papadudot, sising-sisi ako kasi hindi ko man lang naipakita at naiparamdam sa kanya na mahal ko siya.
Pagkatapos ng libing ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Pinagpapanalangin ko na sana'y magpakita sa akin ang kaluluwa ni Randy para masabi ko sa kanya ang lahat ng hindi ko nasabi. Hanggang sa isang araw ay muli akong pumunta sa puntod ni Randy. Ate Christine, huwag ka nang umiyak. Tanggapin na lang natin na wala na si Randy. Naiiyak na wika ni Alexi sa akin. Alexi, nakukonsensya ako. Nireject ko siya noon. Yung pagmamahal sa akin ni Randy. Bakit ganun? Kung kailan nawala na siya ay saka ako nalaman sa sarili ko na mahal ko siya. Pagtatapat ko. Inagod naman ang kapatid ko ang aking likuran. Tahan na ate. Hindi ko pa rin matanggap na wala na si Randy. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon. Ipapakita at ipaparamdam ko sa kanya na importante siya sa akin. Wika ko na may halong panghihinayang. Huwag ka nang umiyak ate please. Nasaan mo ngayon si Randy? Tiyak na malulungkot yon kapag nakita kanyang umiiyak. Huwag ka nang mag-alala ate at mahal na mahal ka rin ni Randy. Sabi pa ng kapatid ko sa akin. Napatingin naman ako sa kanya na siyang pagyakap naman sa akin ng aking kapatid. Ate tahan na. Sabi pa niya ulit sa akin. Alam ko mawala man ang pisikal na katawan ni Randy dito sa lupa. Naniniwala ako na narito lang siya sa tabi natin. Binabantayan ka. Kaya huwag ka nang malungkot. Alam ko na masaya na siya sa piling ng Diyos. Sabi pa niya sa akin ng aking kapatid. Samantala ilang araw akong nagluksa pagkaraang mailibing si Randy. Hindi ako kumain at hindi makatulog dahil palagi akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang mga masasayang araw namin. Hanggang sa isang gabi ay nagparamdam si Randy sa aking panaginip na siyang hindi ko makakalimutan. Huwag ka nang umiyak. Mahal ko, nasasaktan kasi ako kapag nakikita kitang umiiyak. Malungkot na wika ni Randy sa akin. Randy, kahit alam kong patay ka na, pero masaya ako ngayon kasi kasama kita. Parang buhay na buhay ka. Ngumiti naman siya sa akin at nagsalita. Mahal ko, talagang buhay ako. Diyan sa puso mo. Kahit na wala na ako sa lupa, mananatili akong buhay at handang maging protector mo habang nabubuhay ka. Pangako hindi kita iiwanan. Mamahalin kita ng wagas at ipagdarasal kita na sana'y maging masaya ka sa buhay mo. Pangako pa niya sa akin. Hindi ko maiwasan sa akin ang umiyak kasi biglaan ang pagkawala mo. Hindi ko man lang nasabi sa iyo na mahal kita. Higit pa sa kaibigan. Sana'y patawarin mo ako kung hindi ako sumama sa iyo na magtana noon. Ngayon ko lang na-realize na mahalaga ka kesa sa mga pangarap ko. Pag-amin ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nalaman ko na mahal mo rin pala ako. Wika niya sa akin. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Randy. Kahit na hindi man ikaw ang nilaan ng Diyos para sa akin ay naging masaya ako sa piling mo. Sa konting panahong pagsasama natin, natutunan ko kung paanong umibig ng wagas. Randy, hindi kita makakalimutan, ang sabi ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay hinawakan niya ang aking mga kamay. Hindi rin kita makakalimutan, Christine. Dadalhin ko ang alaalang yon saan man ako magpunta. Pahayag niya sa akin. Alam kong darating ang panahon na mamamatay din ako. Kapag dumating ang panahon na yon, sana gusto ko ikaw ang unang sasalubong sa akin. Ipangako mo yan sa akin ha? Naiiyak kong wika sa kanya. Oo Christine, pangako. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi bago tumungo sa liwanag at doon ay nagising na ako sa aking panaginip. Papadudot masakit sa akin ang pagkawala ni Randy. Kahit nasa trabaho ako, wala akong ginawa kundi ang umiyak. Inintindi naman ako ng mga ka-office mates ko at ng boss ko. Hinayaan lang nila ako. Tumagal yon ng ilang buwan at dinaglaon ay unti-unti rin akong nakamove on. Papadudot, hindi ko man lang nasabi kay Randy na mahal ko siya at masaya ako na naging parte siya ng aking buhay. Hindi siya mawawala dito sa aking puso at ang mga masasayang alaala na naiwan niya. Randy, kung nasaan ka man ngayon, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Kahit na hindi man ikaw ang nilaan ng Diyos para sa akin ay masaya ako sa kaunting panahong ibinigay ka ng Diyos sa akin para maging protector ko. At maraming salamat kasi tinuruan mo ako kung paanong umibig ng wagas.
Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Sana'y mapili niyong i-upload sa YouTube channel mo. God bless. At sa buong staff ng Papa Dudut Stories, more power. Lubos na gumagalang, Christine. Nakakalungkot na malaman na napakaagang lumisan ni Randy sa mundong ito. Pero Christine, huwag mong sisihin ang iyong sarili kung hindi kayo nagkasama sa mga nalalabing araw niya sa mundo. Tama lang ang ginawa mo na mas pinili mong maging magkaibigan na lamang kayo kaysa magkabalikan. May sabit pa si Randy na mga panahong iyon at siguradong malaking problema ang iyong haharapin kung sinunod niyo lamang ang puso ninyo. Siguro yun lamang ang nakatadhana sa inyong dalawa at kailangan ninyong tanggapin yon. At huwag kang mabuhay sa regrets. Christine, hanggat humihinga ka, samantalahin mo ang pagkakataong dumarating sa iyo. Live your life to the fullest. At hindi ko inaalis sa iyo na i-treasure mo ang mga masasayang memories ninyo ni Randy, pero kailangan mo mag-move forward. Huwag mong gawing hadlang ang mga memories mo kay Randy para mag-move forward ka sa iyong buhay. I'm sure hindi rin gugustuhin ni Randy na makita kang malungkot. Anyway, maraming salamat sa iyo Christine sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless and take care. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Jen, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut